Signal. Ayan. So, hello. Mga mag-update lang tayo and antayin natin yung ating mga viewers. So, okay. Wala tayong viewers. Ayan, 26 viewers. Hello po, magandang hapon uli sa inyong lahat. At konting update lang ako sa mga nangyayari. Dahil medyo talagang nag-extend yung lockdown. Pero ganun pa man, so tuloy yung buhay. Tuloy yung ating ginagawa. Yung mga projects nga lang, medyo yung mga nasa city, medyo delay yun dahil lockdown nga po. So, pero ganun pa man, tuloy pa rin yung ating mga projects. And nakikita nyo yung aking mga post kanina about doon sa ating, regarding doon sa mga projects natin, no? So, Tagum City and Tagurano Resort. So, ayan, under construction yung ating resort dito. Hanggang ngayon gumagawa pa rin tayo kahit lockdown dahil hindi na makaalis yung mga tao natin dito. So tuloy yung gawa. Medyo naubusan lang tayo ng materials. Pero yun, update tayo bukas yung Tagum City, mga holders ng Tagum City 7.5 tons yung bigas for tomorrow. Sa mga taga-Tagum, hanapin nyo lang si Donald ng Tagum City. So kung kayo kay Chona or kay Pompia, i-update nyo, ano kayo doon, kumunta kayo doon sa mga upline ninyo, so para makakuha kayo ng kahit 5 kilos na rice po para dyan sa mga members natin sa Tagum City. So I think yung last na sinend sa atin, almost nasa 1,000 kulang-kulang 1,400 members ho yung Tagum natin. So ayan, para naman doon sa Davao City, yung mga hindi pa nakakatanggap ng bigas, Davao City lang, ipapadala namin yung bigas, kahit 5 kilo na, at least kahit paano meron. So yung mga walang-wala na ho, so yun, update ko lang ito. Sa mga nagsasabi ng wala daw tayong totoong projects, di ba? Guni-guni lang daw ang lahat ng mga projects natin. So, mali po kayo doon. Yung mga negative natin ng mga bashers natin, kahit naman hindi members, nakikisawsaw. Maraming mga hindi members, kagaya nito si Jeronimo Plyder. Hindi naman totally yan, members. Pero siya yung nangunguna ngayon. Yung mga positive kino-convert nilang ng negative. Ayan, para sa inyo. Ayan sila Crisanto Santosidad. Ayan. Kilala ko kayo at alam nyo, mas lalo na yang papatagalin yung pagkita ninyo. Dahil kahit saan kayo pumunta at kayo ng kaso, ang tanong doon wala naman talaga totally akong tinanggap sa inyo kahit piso. So, kung lalabanan ko yung ipapile sa akin, una, sigurado hindi papansinin yan. Okay, hindi papansinin yan. Magsasayang lang kayo ng effort, magsasayang lang kayo ng pera, mag-hire kayo ng abogado ninyo, peperahan kayo, lahat na ng senaryo, 'di ba? Sa tingin nyo ba, pag ako'y napasa korte, ano ang sasabihin ko sa korte? Di ba? Wala naman ako. Sabihin natin, sige, napatunayan ninyo na talagang na-scam ko kayo. Pero pagdating sa korte, ano sasabihin ko? Manunumpa ako doon, babayaran ko kayo. Bigyan nyo ako ng 3 to 5 years. O di ba? So magsasayang lang kayo ng oras. So ako pa sa inyo, yung mga ibang holders ho natin, pakiusap ho, wag naman tignan yung pangit lang. Tignan nyo din naman yung kahit papaano yung ganda nung ginagawa namin. Dahil kahit papaano nag-effort din naman ako. Halos binigay ko na lahat po. Tinaya ko na, pati buhay ko nga rito Tapos sasabihin nyo lang na scam kayo.
yung mga projects, guni-guni lang namin, puro kami architectural design. Hindi po totoo yun. We have Tagum projects, mall, hotel, and residences na yan. Puntahan nyo sa Mangkilam. Hanapin nyo yung lupa ni Bong Aala. Ayan ho, yun na ho yung 3 hectares dyan. Kung ayaw nyo talagang maniwala, puntahan nyo po. At yung mga taga Bacolod naman, kahit hindi taga Bacolod, para ho mapatunayan natin na talagang may mga projects tayo, puntahan nyo sa Morsha, Barangay Kansilayan ng Morsha, Bacolod. So I think mga 15 minutes lang from Bacolod City. So puntahan nyo sa Barangay Kansilayan ng Morsha, Bacolod. Hanapin nyo ho yung ating project doon. Itanong, pumunta kayo doon diretso sa Barangay Captain kung meron ba ditong project na gagawing subdivision. At yan ho. And pag pumunta ng Turil, Davao, hanapin nyo yung Golden Bean natin. Hanapin mo yung sa Tagaytay, tapat ng Skyranch yan. Andun ho yung ating Golden Bean. Second branch po yun, first in Davao. And also, pag pumunta ka ng Samal, hanapin mo yung Secdea. Tabi ng Secdea, may property ho tayo doon na na-acquired. Okay? So, yun ho yung mga pera ng lahat ng mga nagtiwala sa atin. Ayan naman, pag nagawi naman kayo ng kaap, itanong mo yung Bib Air. Totoong Bib Air. Ang katunayan ho, ito yung may pipirmahan ako dito. Ayan ho. Ayan. Ito. So, clearance po ito ng mga aircraft natin. Ito, basahin ko. Subject or accounting clearance for RPC 55828. So, ito yung aircraft natin. We would like to request from your good office to accounting clearance. So, kami ho yung nag-request na ito. So, Aztec aircraft relative to transfer ownership, Universal Aviation. So, galing doon sa original na may-ari ng aircraft. So, kinakailangan na ma-transferred sa company ho natin. Ayan ho. So, kinakailangan kumpirmahan ito. So, meron pa. First aircraft, pangalawang aircraft, ito pang pangalawang aircraft po natin. Ito pa ho, meron pa ho tayong RC C-5916. Ayan, ang mga aircraft po natin. So, tinatransfer na ho natin yan sa mga yung previous owner ng mga aircraft papunta ho sa atin. So, ito naman yung sa Bib Air. Ayan ho. Yung galing kay Bib Air naman Twin Bonanza. Ayan, ito. So, pinapatransfer na natin sa ating charter services. So, ito ho, yung update. So, mga nagsasabi na wala ho tayong totoong charter services, pumunta kayo ng Kaap, i-verify nyo yung Bib Air. So, yung Bib Air na yan, nabili ho natin yung EOC nila or Air Operator Certificate at meron hong kasamang 3 aircraft yan. So, since existing, so meron ho tayong charter services. And ang katunayan ho, may mga nagparamdam sa atin ng mga cargo company na kinakailangan nilang ng aircraft sa atin. Meron din naman hong isang airline company, okay, na nagsarado pero nabili nila yung mga aircraft. Ang problema, hindi makalipad ng commercial flights. Ayan, so tingga dahil wala hong EOC. So, ano ho ba yung EOC? Ang EOC po ay napaka-importante kung ikaw ho ay lilipad ng mga commercial flights, okay? Dahil ho, yan ho ay EOC certificate. Kumbaga, kung sa LTFRB, kung ikay kukuha ng prangkisa, pupunta ka sa LTFRB, tama? So pagka naman ho air business ang iyong negosyo, pupunta ko kay Kaap, kay Cab, lahat po 'yan, kukuha ka ng EOC or Air Operator Certificate, which is meron na tayong Air Operator Certificate. Alam nyo ba kung gaano kahirap ho kumuha ng lisensya na yan? Sobrang hirap po dahil wala na hong maglalabas ng ganun. Okay? So, ang Kaap, I think hindi na ho maglalabas sila ng mga bagong EOC. Okay? So, jackpot ho tayo dahil nabili ho natin yung existing na EOC Corporation. So, ayan, sa mga ayaw maniwala, after ho ng COVID, kung gusto nyo, gamitin nyo yung ating mga aircraft dahil flyable naman ho yan at condition nyo yung mga engine natin. So, ayan, 100% po yan. Okay, anytime pwede nating ilipad yung ating charter flights. And yung isang aircraft po natin, panghakot ho yan ng seafoods. Okay? Sa pang-supply sa mga restaurant ho na gagawin ho natin. Yung iba, parang ang hirap ho ata paniwalaan na in the short time, period of time na nakuha natin yung ganun kalaking mga development, ganun kalaking assets sa ating properties.
talagang hindi sila makapaniwala. Alam nyo, when it comes with your idea or my idea itself, hindi naman ho pinag-usapan dito kung paano nyo gawin yan o paano ko ginawa. So, ang pinag-uusapan po rito kung ano ang idea na meron ka na pwede ho yang it will turn to good opportunities or mas magandang opportunities na pwede makapag-provide ng mas madaming kita para doon sa inyong mga investors. Dahil ho, hindi kailanman, hindi ho naging masama ang mangutang, hindi ho naging masama ang magpa-invest ka dahil meron kang konsepto na sa isip mo. Okay? At ito ho yung ginagawa ko ngayon. So, mahirap ito, sobrang hirap. Dahil alam ko na from the start na sinimulan ko yung aking community, lahat ho ng mga mapangit na mga salita maririnig ko. Okay? Ready ho ako doon. Okay? Kaya nga ho andito ako ngayon, nakaabot akong ganito. So sa mga nagsasabi na yumamang ka naman dahil dyan sa pang-i-scam mo, hindi po totoo yan. Kailanman hindi ho pang-i-scam kung meron ko kayong idea. Wag kayong matakot. Wag ho tayong matakot. Good idea natin. Kung alam naman natin na end of the day, meron pa ring good na papasok or opportunity na papasok. So, palang araw siguro, ngayon pwede yung sabihin lahat na ganun ako, i-judge yun na ako lahat. Okay lang po yan. I-accept ko yan eh. Actually, wala naman sa pagmumukha yan eh. Di ba? Wag yung iba kasi makapanglait na mukha ko, akala naman nila sobrang ganda rin. Di ba? So, ang point ko is, wag niyong i-judge kung anong meron ako. Dahil hindi naman yung mukha yung kapital ko rito eh. Ito po, at dibdib ko ang pinangkapital ko rito. So, ibig sabihin pwedeng dumating yung panahon, yung ilang taon ngayon na maaaring magpapasalamat kayo dahil merong isang Rick ni Hakala na never man hindi ho kayo tinalikuran. At ni minsan araw-araw ako nag-update sa lahat ng mga lahat na ho. Ma-negative ka man, kahit nga ho hindi member nakikicomment ng pangit, which is wala ho tayong magagawa dahil nga nasa Facebook tayo, nasa social media tayo, wala ho tayong magagawa diyan. Pero ang point ko, sana naman, tignan nyo rin yung maganda sa ginagawa namin. Hindi ho biro ito. Hindi ho biro yung ginagawa namin. Okay? Ang ginawa ko, dahil tinaya ko na lahat. Okay? Lahat na ho. So, nakakahiyaman na mang-scam ho tayo, ipapakita natin puro lang drawing, puro lang architectural, makikita ninyo. Ngayon hindi na ho yan architectural. Nandito ho tayo, 2 hectares itong development natin dito sa barangay Tagurano, Turil. Okay? Almost kalapit lang ho ito ng Eden, Turil ho. So, hindi ho ito basta-basta projects. Yung Morsha Bacolod ho natin, hindi ho yan basta-bastang projects. Yung Tagum City ho natin, yung Samal ho natin, yung airlines project ho natin, hindi ho yan basta-bastang projects. Hindi ho dapat pinagtatawanan ng mga negative dahil una, yung mga negative, hindi naman ho kayo nakakaunawa sa amin eh. Pilit ho namin pinapaliwanag yan. Ang problema ho, kung anong meron kami. So, ang problema, nasa kanila na po yan sa mga nang babash sa atin. Meron nga doon, nag-claim, sobra makapanglait, alam nyo, lahat naman ho pwedeng baguhin. Kahit yung mukha pwedeng baguhin. Di ba? Kung ano man yung pinagdaanan ko po yun. Kaya nga po umabot ako sa puntong nandito ako ngayon dahil meron ho akong hindi magandang pinagdaanan. Sa sobrang hirap po ng buhay, kinakailangan ko iangat yung mga paa ko sa taas para makaahon na ako doon sa sobrang hirap na pinagdadaanan ko. So, wag ho tayo mainggit doon dahil kung ano yung pinagdaanan ninyo, pinagdaanan ko rin ho yan. Baka naman mas maswerte pa kayo kaysa pinagdaanan ko. So, ang point ko is, kung kaya kong inangat yung 2 paa ko, galing sa putik, papunta sa lupa. Sa lupa pa lang ho ako nakaapak. Kung magiging successful lahat ng projects na ginagawa natin, that's the time na pwede akong umapak doon sa flooring ng semento. Kung tawagin natin success. Okay? Kung ano man meron ako ngayon, is, alam nyo, hindi naman i-allow to ni Lord, ni God, kung hindi to sa kalooban niya eh. Di ba? Kung, alam nyo, kahit anong ganda ng plano ninyo, pero kung ayaw ipagkaloob sa inyo ng Creator natin,
Hindi rin po yan ibibigay sa inyo kahit anong gawing plano, kahit anong gawing action nyo dahil hindi para sa iyo yan. Okay? Hindi pa tamang panahon. Okay? So, ako po'y sobrang hinog na. Sobrang hinog ko na. Galing ako sa kahirapan. Nahinog na ako doon. Siguro dahil naawa sa akin yung nasa taas. At pinagbigyan ako sa gusto kong mangyari sa mga plano ko. That's why andito tayo ngayon. Okay? So sa mga nagsasabi na mga OFW na scam kayo, hindi po. Meron kayong assurance 1,000, 1,000,000%. Meron kayong uuwian sa Pilipinas. Retirement ninyo. Okay? Kung kayo may umuwi ng Pilipinas at matapos yung inyong mga kontrata sa ibang bansa. Okay? Para naman doon sa ibang coin oro holders ho natin, sa totoo lang ho, yung mga negative, especially doon sa mga hindi naniniwala, especially, kasi, una, bakit negative sila? Dahil na-update. Okay? Dahil, kung minsan nga naman, iniwanan kayo ng mga uplines, after na ma-recruit ka, nung nagkaroon ng problema, nagtatago na rin yung mga nag-invite sa inyo. So, hindi ko kasalanan yun. Dahil ako kung ano man yung binitawan kong salita from the start, hanggang sa dulo, pinandindigan ko yun. Andito ako, nakatayo ako dun sa sinasabi ko dati. Okay? So, ang problema lang, bakit kung kailan ako nag-update sa Facebook, kung kailan ako nagpakita ng tulong, dun nyo naman ako binanatan. Dapat nga yung mga negative, yung mga hindi na updates, dapat humatuwa kayo dahil ako'y nag-update, lumalabas ako araw-araw sa Facebook. 'Di ba? So sa halip na i-bash nyo ako, makipag-usap kayo sa amin. Alam nyo, yung mga masasama, kailanman hindi magtatagumpay. Tandaan nyo po yan. Ako kung minsan naging matapang ako dahil kinakailangan kong tapangan dito, lalo na sa Facebook. Dahil pag hindi ako pag sumagot ako ng pabait, ikabaliktaran yung mangyayari, kakainin nyo ako. Kinakailangan kong maging mas matapang pa dahil pinoproteksyonan ko yung pera, okay, nung mas nakakarami. Hindi doon sa mga mangilan-ngilang tao na kahit hindi naman members, na kahit 2,000 pesos lang kanilang investment, 2,000 pesos lang yan okay, pero makapag-claim 30,000, 50,000, pero buksan mo yung account niya, ang transaction 2,000 pesos lang. Now, kung ang problema, nag-invest ka doon nag-invite sa'yo, ng 30,000, 50,000, ang pinasok sa'yo 5,000, ang nang-scam sa'yo yung nag-invite sa'yo. Makikita mo yan kasi hindi nagsisinungaling yung database natin. Hindi ako pwedeng mag-delete ng transaction sa database. Hindi ko pwedeng gawin yan. Okay? Bakit? Prueba ko yan. Okay? Na meron talaga kayo dito. So, pag chinek natin yung mga account ninyo, hindi ako kumita. Pag chinek natin at pag kumita ka, mapapahiya ka. Diba? So, anyway, ang point ko po bakit project-based yung aking community, dahil alam ko na mangyayari sa dulo nito. Okay? Kasi alam ko hindi lifetime yung mga ganitong klaseng konsepto na investment man yan, donation platform man yan. Alam ko hindi kasi yan po pwede magtagal. Kaya nga po crowdfunding yung ginagawa namin. Okay? Malinaw po yun from the start. Paulit-ulit kong sinasabi yun na meron tayong pinapandingan na isang projects. Okay? Ito yung mga projects natin. Okay? So, ang problema sa iba, nung ni-recruit, sali ka, kikita pera mo. Yun lang. Nung na-excite yung sumali, yun na, na-excite. Tapos nung huminto, dahil pinahinto, ayun na. 'Di ba? Sobrang galit na doon sa nag-invite. Sobrang galit na sa akin. Hindi naman ako yung nag-invite. Hindi naman ako yung kausap niya personally. 'Di ba? Hindi nga nagbigay sa akin ng pera. Paano ka magagalit sa akin? So, my point is, andito na tayo. Okay? Sana, suportahan nyo na lang sana. Dahil kahit anong kaso pa yan, kahit saan pa kayo pumunta, nandito na tayo. Ang kinakailangan na lang ang gawin natin is suportahan na lang natin yung bawat isa. Okay? Kung gusto nyo bumalik yung mga pera ninyo, okay? Makipag-coordinate kayo sa amin, makipagtulungan kayo sa amin. Dahil po, hindi ako ganun kasama kagaya nung iba. Okay? Hindi ako ganun. Totoong tao po ako. Okay? Pangarap ko ito Okay? Pangarap ko to.
Dinamay ko lang kayo sa pangarap ko. Kaya ko naman gawin mag-isa, ang problema matagal. Kaya nga ho, gumawa ako ng community ko, okay? Para every time meron akong project na itatayo, meron akong mga tao, meron akong community na pwedeng lapitan, o eto yung idea ko, pwede tayong kumita, pagtulungan natin to. Kaysa pumunta ako dun sa bangko, mag-loan ako ng pera, sa tingin nyo, ma-approvean ako ng bangko, malabo po yan. Di ba? So, lumapit ako sa taong bayan. Doon ako ngayon humiram ng pera. Okay? So, pag sinabi ko sa crowd fund, which is, syempre, pagdating sa investment, dapat alam din ho natin yung risk. Okay? Win-win situation, well, sa ibang investment, win or lose. Okay? So, dapat, ready ka kung ano mangyayari sa investment mo sa iba. Ang good thing naman sa atin, nasa real estate, nasa lahat ng negosyo natin, andun lahat natin in-invest. Okay? So, intact ho yung mga pera ng tao nasa projects. Now, yung iba, ang gusto nitong Jeronimo Plyder, taga Bacolod, ngayon nasa US, Taiwan, I think, ata itong mga to. Ang gusto nila ngayon, mag-submit daw ng resolution, magpapaperma sila doon sa change.org at isubmit nila sa SEC para daw ipa-stop lahat ng project natin at para kunin ng government yung lahat ng mga properties natin. Paano makuha ng government yan? Legit yan. Corporation lahat yan. Di ba? So, ang point ko lang dyan, kung kasama talaga sila dito, kung may pera talaga silang nilagay dito sa atin, bakit mo tutulungan bumagsak yung ating mga projects? Mas maraming iiyak na Pilipino, mas maraming mawawalan na investors. Pinapabagsak tayo. Ang punto ko, hindi ho member yan. Yang si Jeronimo Plyder na taga Bacolod. Tinawagan ko ho yung mga kamag-anak nila doon, kakausapin daw nila, pero tinignan ko sa database ng Jeronimo na yan, hindi ho member yan. Ngayon, ang tanong dyan, mga CDO Coin de Oro, ang tanong ko lang dyan, papayag ba tayo na sirain tayo ng mga tao na yan? At pag sinira tayo, alam nyo na saan hanapin sila? Bacolod. Okay? Alam nyo bakit? Nagagalit ako kuminsan. Dahil itong mga tao, nakikisawsaw. Di ba? So siguro ganun talaga ang mindsettings ng Pilipino. Kung kailan may mga umaakyat ng mga tao dahil naging successful, dahil nagsumikap, dahil may diskarte, dahil ginamitan ng talino, ginamitan ng dasal, at ginamitan ng experience. Pag nandyan ka na sa taas, bakit yung ibang Pilipino, bakit tayo ganun? Bakit gusto nating hilain pababa? Tama? Pero hindi ako papayag. Hindi ako papayag na hihilain tayo pababa. Sinabi ko sa inyo noon, sinakripisyo ko na. Itinaya ko na buhay ko rito. At tatabusin ko yan sa buhay din. Okay? Kung meron mang sisira sa mga pera ng taong pinagkatiwala sa akin, kung meron mang isang sisira sa lahat ng pinaghirapan ng buong community, mananagot ka sa batas ng lupa. Wala akong pakialam kung may batas para sa langit para sa inyo. Pero kung sisirain yung pinaghirapan namin, kung sisirain nyo yung buong pera ng tao, dahil ang totoo, hindi kami nang-scam. Ito nga ang totoo. Sabi nyo, wala tayong Oro Airways? Bakit nakapatent na yung logo ng Oro Airways sa atin na brand? Di ba? Meron tayong 5 maliliit na aircraft, meron tayong Air Operator Certificate. Napakalinaw niyan. Atin po yan lahat. Lahat po ng project natin, atin lahat. Huwag nyo namang i-claim na inyo lang. Kasama po ako doon. Okay? Ni minsan hindi ko iniisip na mag-develop ng ganito para sa kapakanan lang ho namin. Hindi ko ho yan iniisip. Okay? Simple lamang ho, ginawa ko ito dahil gusto kong makredit lahat ng ito sa aking community. Lahat ng pagtulong ko, pang-scam pa rin. Lahat ho ng mga naka-receive na ng mga members ho natin, bigas, alam nyo na ho, yun lang ho ang kaya ho natin sa okay? Maaaring i-bless pa tayo, maging successful lahat ng mga projects natin.
Baka naman ho pagdating ng panahon, mas marami pang mga kababayan natin yung matutulungan natin sa totoo lang. Okay? Masakit yung mga pangbabash sa atin, pero tanggap ko na ho yan. 'Di ba? Hindi naman ho ako gwapo para sabihin nilang pangit naman ang itsura mo. Di okay lang. 'Di ba? At least yung ginagawa ko maganda. 'Di ba? So yun ho yung unique doon. Okay? Huwag niyong tignan sa pagmumukha ko dahil ni minsan hindi ko kiniklaim yan. Okay? Hindi naman ako actually pangit ako. 'Di ba? Baka sila. 'Di ba? Maganda nga sa itsura, pangit naman sa loob. So, anyway, yung pinakamalaking projects natin is Tagum. Kanina may post ako doon sa Facebook, no. Dati kasi kinakantsawan tayo, minungutya tayo ng tao na puro lang kayo architectural drawing ang kaya nyo ipakita. Tapos meron na tayong miniature, okay? Meron na tayong lot property. Tapos hanggang ngayon ayaw pa rin, hindi totoo 'yan. Di para ho makatotohanan para sa inyo, puntahan niyo ho yung mga property binabanggit ko. I-vlogs nyo, i-video nyo na andun talaga kayo. Tapos pag hindi ho totoo, i-post nyo sa Facebook para humalaman ng buong sambayan ng Pilipinas na pang-i-scam talagang ginagawa namin. Di ba? Alam nyo bakit ho pagkakatiwalaan ako ng taong bayan? Bakit pagkakatiwalaan ako ng mga investors ko? Dahil from the start, totoo yung sinasabi ko. Di ba? Ang sabi ko, papasok ako sa projects. Kahit anong projects man yan. From agricultural, real estate, airline, lahat to yan. Ito, balang araw, matatandaan nyo yung sinasabi ko. Lahat ng sinasabi ko ngayon, lahat ng projects na ginagawa namin, dito lang galing yan. In my mind. Alam nyo, hindi ko kakayanin yan. Okay? Nang mag-isa. Okay? Si Henry C. SM, BDO, SMDC. O yan. Henry C. Hindi niya ho magagawang yumaman ng kaganyang kayaman kung nag-iisa lang si Henry C. Manny Villar? Hindi ho magiging super rich yan kung si Manny Villar lang mag-isa. Okay? Lahat ho yan. Go Kong Wei, lahat, Cebu Pacific, Philippine Airlines. Hindi ho yan yayaman yung mga kumpanya, mag-isa lang. Kinakailangan yung katuwang marami. Kaya gumamit ako ng community. Nagtayo ako ng community. Dahil hindi ko kakayanin mag-isa lang ako. Kaya nga ho yung SEC, naglabas na sila ng resolution that time na ina-allowed na nila ang crowdfunding sa Pilipinas. Pero totally hindi pa ito batas kasi hindi pa naman I think pumasa ng Senado ito. Inallow na nila, accept na nila na po pwede gawin yung crowdfunding na yan. Kasi matagal lang ginagawa yan, matagal lang ginagamit yan. Tayo ba, every time nagde-deposit tayo ng mga pera sa bangko natin? Okay? Bigyan ko kayo ng idea, hindi sa sinisiraan ko yung mga bangko ha. Pero sa totoo lang, tayo ba pag nagde-deposit ng mga pera sa bangko, anong nangyayari doon? 'Di ba? Kayo ba ay tumubo yung mga pera ninyo? Secured, in terms of security, secured yan. Pero, what if ganito, marami din namang bangko nagsarado 'Di ba? Ang tanong, 10 milyon ang pera mo sa bangko, nagsarado. Magkano lang insurance mo? 500,000? Di ba? Malaking kalukuhan yun. 'Di ba? Saan katutak yung pera mo, tapos yung insurance mo matatanggap, 500,000 lang. 'Di ba? Meron yan. Tapos kayo, nagde-deposit kayo sa bangko araw-araw, pumipila kayo sa bangko, nakatayo kayo sa bangko para i-deposit nyo yung pera nyo. Ang tanong, tumubo ba dyan? Ang tanong ngayon, saan dinala ng bangko yung mga pera natin? Di ba? Kaya nga merong SM, kaya nga merong SMDC. Yung mga pera ho natin doon, pinipinance, pinapautang, loan, lahat ho yan, ginagamit nila para ho tumubo. Di ba? Ganon din naman, almost ganon din naman sa akin. Okay? Kaso nga lang, pag sinabi yung very risky, yes, very risky yung ginawa ko. Dahil nga, in terms of assurance, na talagang hanggang kailan, kasi bangko nga naman, anytime po, pwede mo ma-withdraw yung pera kasi nga, meron silang liquid money. Okay? Mayaman na yan Pinapaikot lang nila yung pera. Okay? So, pag mangutang ka doon, ipipinance mo sa negosyo mo, syempre may tubo. So, ganong way ang ginagawa nila. Sa atin po, risky nung una dahil yung mga doubt ng mga tao, totoo ba talaga yan? Kaya mo ba talagang gawin yan? Magkakaroon ka ba talaga ng projects? Baka kapasok ka ba talaga sa circle ng mga real estate developers? So, andito na tayo. Nakapasok na ho tayo Okay? At ang good news,
Meron tayong bagong property sa Davao City. Okay? Ayokong i-claim yan, pero hopefully maging okay yung transactions namin. Davao City, Matina, 4.5 hectares sa Davao City lang. Oh, di ba? So, ipagdasal ho natin yan. Di ba? 4.5 hectares sa gitna ng syudad sa Davao City. Okay? So, abangan nyo yan kung anong gagawin ho nating magic dyan. Ang price ho ng lupa sa per square meter sa Davao City is umaabot na ho ng 100,000 per square meter. So, 1 hectare, 1 billion. 4.5 hectares yun. But, ibig sabihin, 4.5 billion yung worth kung bibilhin natin yung property na yan. Ang problema, yung may-ari ng lupa, gusto niyang ipa-develop sa atin yung lupa niya. Okay? GB, joint venture ang gusto niya. Okay? So, antayin natin yan after ng lockdown natin. So, i-verify muna namin yan. Pero wag muna tayong mag-expect dyan. So, ano nga ba? Paano nga ba tayo kikita? Paano nga ba tutubo? Paano nga ba babalik yung mga pera ng mga tao? Napakasimple lang po. Pag kumita lahat ng mga negosyo natin, yung mga coin de oro token ngayon na nasa inyo, yung nasa wallet ninyo ngayon, nasa dashboard ninyo ngayon, yun ho yung investment ninyo. Okay? Paano nga ba magiging pera yan? Okay? Kung ikay gustong suportahan yung ating mga projects, antayin mo lang. Once na matapos lahat ng development natin, pag kumita yan, ibig sabihin lahat ng kita mapupunta doon sa value ng ating token. Okay? So, let's say yung Tagum City, na-develop natin yung mall, hotel, at saka yung residences. So, lahat doon ng kikitain doon, mapupunta yun sa value ng ating token. Okay? So, pag meron na yung, pwede nang i-exchange yung ating token into peso, that's the time na pwede tayong tawagin na as digital money or cryptocurrency or digital money nga kung tawagin. Okay? So, ang good thing yan, yung mall, kauna-unahang mall natin na projects is, ang gagawin natin is digital lahat. Tokenize lahat yung gagamitin natin para mag-shopping ka, mamili ka kung ano-ano doon sa loob ng malls, mag-grocery ka man. Lahat po yan. Okay? So, kinakailangan mo yung peso mo na pera, currency, i-convert mo into coin de oro as token. Okay? As digital money. Doon ka man yung makakapamili. Okay? So, top up mo lang. Okay? So, and siyempre, itong mga ginagawa nating mga coffee shop, like itong Golden Bean natin, lahat ng mga kinikita natin dyan, lahat ho yan napupunta lahat sa value ng ating token. Okay? So, kung ayaw nyo naman, marami hong way. Antayin nyo, magbukas yung Golden Bean natin, mag-ipon kayo ng resibo. Lahat na magkakapi ng mga kaibigan nyo dyan, kunin mo yung resibo. Ire-repan namin yan 50%. Kunin namin yung oro mo, or coin de oro token mo, ibigay namin yung 50% doon sa sales na yon, cash. 50% syempre amin yon, papasok sa amin yon. So mag-ipon kayo ng resibo. Okay? Kung gusto niyo naman, meron tayong development sa Morsha Bacolod, maghanap kayo ng mga buyers ng bibili ng mga house and lot natin sa Bacolod, oro nyo ang gamitin nyo. Okay? Yung pinambabayad nila monthly sa house and lot, sabihin natin na 50-50 o 40% cash. Okay? Or gusto nyo, ipambili nyo ng house and lot sa Morsha Bacolod. Or antayin mo, pag ang Tagum nag-start tayo ng pre-selling dyan, ibili mo ng property yung iyong investment, yung iyong token. Okay? Kung ayaw mo namang ibili, ilunurin mo yung sarili mo sa pagkakape sa ating Golden Bean, Davao at saka Tagaytay. And soon, Tagum City branch ng Golden Bean. Dahil yung showroom natin doon, yung ground floor noon, 400 square meter, yun ho magiging branch, third branch ng Golden Bean natin, at yung taas doon ho gagawin yung mga showroom ng ating residences. Diba? So maraming way. Kung pag naging normal naman yung operation ulit natin dito sa Turil Resort, so gamitin mo dahil ho, yung value ng 1 oro sa ating resort is 2,000 pesos. Diba? Sa makakita nun.
Pagka ngayon, gusto mo maging cash yung token mo, okay? Let's say, ito, may bago akong ginawang bela dito with exclusive swimming pool na yan. Sabihin natin, 20,000 yung isang belas na yan, almost mga, mga 300 square meter yung building, up and down, okay? 2 room sa taas. And, ayan, pag nag-book ka nyan, or may nakahanap ka ng mag-book ng accommodation dito sa Turil, so gamitin mo yung CDO token mo, okay? Kunin mo yung cash nun, refund namin yung 50%. Ibig sabihin, 5 euro lang. Kasi 20,000, 10,000 goes to sa OPEX na ho natin ng resort at yung 10,000 mapupunta sa'yo. Okay? Naghanap ka lang ng gagamit ng ating resort. Okay? So dahil ho, pag nagbukas yung likod, tingnan mo yung likod natin. Ayan o. Ayan o, malaki yan. Malaki yung magiging swimming pool dito. Day tour, i-accept natin yan. So, up and down, ang ganda ng viewing, buong Davao City, kita mo, pag andyan ka, naliligo ka. So, gagawin natin tong Bale Indonesia. Hindi naman ganun. Pero at least kahit paano, merong isang resort dito sa, ayan, katabi ng Eden, na medyo mas maganda. Okay, so, pag okay na, i-visit nyo yung mga construction natin, i-visit nyo lahat ng mga projects ho natin, okay? Patunayan ho natin sa buong Pilipinas na talagang hindi ho tayo nang i-scam lang. Okay? Ipakita ho natin lahat ng mga projects natin hanggang maubos yung mga negative na talagang ma-realize nila, may totoong project naman pala. O, di ba? So, hindi ho na-scam. Hindi ho kayo na-scam. Okay? Suportahan nyo po. Suportahan nyo yung lahat ng ating projects at dadami pa ho yung mga projects natin. Sa aming probinsya po, abangan nyo yung pinakamalaking development ko sa Moncayo, Davao de Oro. Okay? So, Moncayo, handa kayo dyan. Di ba? So, it's time to shine. Okay? So, wala hong imposible sa real estate. Okay? Yung isang bundok, kayang gawing syudad yan. Di ba? Yung isang tabi ng dagat, kayang tambakan yan para maging syudad. Ganun o, katindi ang real estate. Okay, pero anyway, sana maging okay ulit yung economy natin dahil bumagsak ho dahil sa crisis na nangyayari ho. Pero okay lang yan, kaya ho natin bumangon. Kaya nga ang US, never nag-lockdown ang US dahil ayaw ho nilang bumagsak yung economy nila. So sana matapos na ito at sana bumalik na tayo sa dating-dati para ho makatuloy tayo doon sa mga projects natin. At ayan, kaya naman ho galit na galit yung ibang mga holders ho natin dahil nga po naunawaan ko naman dahil sa sitwasyon natin, walang trabaho, wala lahat, na-stop lahat ng pangkabuhayan, na-stop ho lahat yan dahil sa crisis natin. Pero ganun pa man, doon sa mga walang-wala na, tayo nagbibigay ng kahit papaanong ayuda, bigas, financial man yan. So, sana ho ma-appreciate ng taong bayan at mga holders ho natin na yung ginagawa nating pagtulong, i-credit ho ito sa ating lahat dahil ho mga investors ho kayo. Okay? At dapat ho matuwa ho kayong lahat dahil ho tayo ito puso ho natin to. As community ho, dapat ho sulit tayo, magtulungan tayo para ho makasakatuparan lahat ng mga plano ho natin. Kasi ho sa totoo lang, kahit anong ganda, iulitin ko ulit, kahit ho anong ganda ng mga plans ho natin, pero kung hindi ipagkaloob, hindi pa tamang panahon para sa iyo, hindi ho yan ibibigay nung nasa langit. Okay? Tandaan ho natin yan. Kahit nga ho anong ganda ng mga plano mo, bakit nag-fail ka pa rin? Kasi ganun din ho ako dati. Kahit gaano kadami yung plano na ginagawa ko, nag-always fail ako. Pero dahil nga meron tamang panahon, ito ho yung binigay sa atin. Pinagkaloob ho dahil ho, hindi ho tayo nanloloko. Kasi kung panloloko yung ginagawa ko, never ako magiging successful sa ginagawa ho natin. Okay? Never ho tayo maka-acquire ng mga property para i-develop. Never ho tayo magkaroon ng mga corporation. Never ho tayo makabili ng EOC na meron tayong existing na charter services. And pag nagkaroon tayo ng malalaking aircraft, doon ho tayo pwedeng tawagin na airline company. Okay? So, hindi ho yan ibibigay sa atin kung hindi ho tayo pinagpala. Kung walang blessings to sa taas, hindi ho ito ipapa-experience sa atin. Okay? Dahil nga ho sa sobrang dami ng bad experience natin, kaya ho tayo andito ngayon. Pasensya po doon sa mga holders ho namin
na talagang ah, nadaanan ho tayo ng ganitong dilubyo, makakaahon naman ho tayo. Para saan pat, kabilis naman akong kausapin. Di ba? So, i-approach nyo ako ng tama, wag naman ho bastos. Dahil ho kung minsan kung bastos yung mga approach nyo sa akin, syempre naman, medyo may pagkabastos din naman yung sagot ko. Di ba? So, sana po, sa halip na i-bash, sa halip na sirain, sana naman suportahan nyo kami. Dahil hindi lang pera ninyo ang andito. Hindi lang din ho yung pera ninyo. Meron din po ako. At hindi lang ho din yung pera ang pinag-usapan dito. Kundi ho yung pagod, yung pangarap, yung legacy na magagawa natin. Yung tulong pa. Okay? Yung tulong na magagawa pa natin pagdating pa ng mga maraming panahon. Yung mas maraming kababayan pa natin, yung kaya pa nating tulungan pagdating ng panahon na mas naging successful pa tayong lahat. So, hindi ho ako makasarili. Dahil, pwede naman, okay na naman ho ako. Nakapagbiyahe na naman ho ako bago ko pa ito ginawa. So, nakapag-ipon na rin naman ho ako. May mga sasakyan na rin naman ho ako bago ko sinimulan ito. So, lahat ho, okay na ho ako May ipon na ho ako. May milyon-milyon na ipon na ho ako bago ko sinimulan ito. Di ba? Kung ano man yung mga pinapakita nilang pictures dyan, ano ko yun experience ko yun nagmula ako dun 'di ba? Nagbenta ako ng libro. Nagbenta ako ng libro ng Grolier. Nagbilad ako sa araw, nangatok ako ng bahay. Dahil ginawa ko yun, dahil medyo mahina yung networking dati. Sinubukan ko yun, 8 months I think. Kung pag sinabi mong sunog, ay talagang sunog sa araw. Pag sinabi mong itim, ay sobrang itim, hindi lang itim, uling pa. 'Di ba? Experience ko yun. Anong masama doon? Dahil nga sa saging experience natin sa buhay, mas nagiging mas nagiging matapang ka sa buhay. Kaya wag ho natin wag ho tayo matakot. Gawin lahat ng gusto natin sa buhay dahil isang beses lang ho tayo nabubuhay sa mundong ito. Never man, kailanman, pag wala kang ginawang actions doon sa pangarap, okay? Mamamatay ho tayong, okay? Takot sa pangarap ho natin. Minsan subukan ho natin mag-explore. Subukan nyo mangarap. Mas mangarap ho tayo. Okay? Dapat maging successful tayo lahat. Okay? You know why? Dahil ho yan, hindi lang ho para sa atin dahil ho doon sa may iwanan ho natin. Yung legacy ba na iiwanan mo doon sa mga iiwanan mo? Anak mo, apo mo. Ikaw yung nakapagpabago ng bloodline mo from mahirap to mayaman. Okay? Kailanman hindi ho naging masama ang mangarap. Kung meron kang magandang idea, gawin mo yan. Ilabas mo yan. Huwag ka matakot. Okay? Sa lahat ng mga visionary dyan, sa lahat na may gustong gawin sa buhay, okay? Kasama nyo ako dyan. Tulungan ho nating i-motivate yung Pilipinas, yung mga kababayan ho natin, para makita nila kung ano yung ganda ng buhay. Huwag ho nating hayaan na pabagsakin ho tayo ng mga mangilan-ngilan tao na kahit hindi naman members, nakikisawsaw. So, yun na po. Sa lahat ng ginagawa namin, pamaan man ako ng kidlat ngayon, mamatay man ako ngayon. Totoo lahat ng ginagawa namin. Okay? Ulitin ko, ngayon lang ho ako mabubuhay sa mundo at gagawin ko lahat na makakaya ko para makatulong sa ibang mga investors ko and holders ko. So sana po suportahan nyo ako hanggang sa huli. Dahil yung magiging success story ko ay magiging success story nyo rin. Dahil kasama namin kayo dito. Yan lang po, maraming salamat and salamat po lahat and God bless you all.